Ayan, so magandang hapon po mga kapigi. Kamusta po tayong lahat? So para po sa mga kasamahan natin dito sa Zoom, patingin nga po ng thumbs up niyo po kung malinaw po yung aking audio. Naririnig po ba ako? Ayan. So once again po, welcome po to the webinar series of ATI International Training Center on Pig Husbandry. And right now po, we are at episode 8 ng ating webinar series, which is entitled Digital Solutions Using Computer-Assisted Climate-Controlled Housing Systems. So I am Sarah May Pehana, and I am one of the technical staff here at ITCPH. So I will be your host for this afternoon. Narinig ko po yung title natin this afternoon. Na-excite na po talaga ako kasi ano ba itong mga digital solutions na to and how can we incorporate it sa ating form. So for sure po, ang bawat isa po ay nananabik na makita po ang ating resource speaker later. Pero before po dyan, I would like to ask po, sino po dito ang mga naka-attend po ng previous natin na webinar, which is the episode 7. So kayo po ay nandito ng episode 7, matatandaan niyo po na ang pinag-usapan po natin is from IOP to on-farm AI, farmer self-reliance to intelligence. So naging maganda po yung discussion po natin sa ating previous resource speaker, and hopefully this afternoon po ay excited din po ang bawat isa na matuto ng bagong kaalaman. So para sa mga kasamahan po natin sa Zoom, pwede niyo pong ating chat box para i-chat po or i-message po kami kung taga saan po kayo nanonood. Same po sa mga viewers natin sa ating Facebook Live. You can comment po in inyong location or office, and then later po ay isa-shout out po muna namin kayo. Ano po? So, alam ko po na excited na po ang bawat isa, kaya wag na po natin itong patagalin pa. So, to formally start our activity, let us begin with an invocation, which will be followed by the singing of our Philippine national anthem. Dear Heavenly Father, we thank you for gathering us all today in this important endeavor. We ask that you bestow your guidance and blessing upon each attendee. May we honor one another by keeping an open mind. May we voice our truth and listen with an open heart. Bless everyone present today, that each may be able to share his or her contributions and gifts. Grant good health and safety to loved ones left outside this room, and bestow peace and goodwill to all of us. We ask for your wisdom and grace to use our talents for the betterment of others. May the various activities related to this day be a success through your intervention. With gratitude, we offer this prayer in your name. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayan, so once again po, nasa episode 8 na po tayo ng ating webinar series. So para po sa mga nakasubaybay sa amin from episode 1 up until today, i-comment nyo lang po ang inyong mga pangalan. Send nyo po dito
So marami na pakan from their veterinary office. Hello po, Mr. Restituto Guevara. Meron din pong nanonood from Calamba City, si Miss Madeline Pelipada. Hello po ma'am, welcome po sa ating webinar. And of course, meron din po from Bicol Region, specifically sa Camarines Sur. Sabi po dito ni Ma'am Leslie, marhay na hapon po from Camarines Sur. Marhay na hapon po ma'am sa mga kasamahan po natin dyan sa Bicol. And meron din po tayo sa Norte, sabi po ni Sir Mark Christian from TAU, na imbag na malem everyone from Tarlac. Yan, Ilocano si Sir. And meron din po tayo from CVSU Indang, Cavite. So ako po ay graduate din ng Cavite State University. Welcome po, Sir Vernon Costa. And may mga kasamahan din po tayo from UPLB, from Abra. Andito rin po from Zamboanga del Sur. So all the way from Mindanao, may mga kasamahan po tayo from Zamboanga. And meron din po dito sa ating Facebook Live. From Camarines Sur din po ito, Mercedes Science Agricultural Farm. So isa po sila sa recipient natin ng SWAIB. Ayan. So mamaya i-shoutout po namin yung iba pa po. So once again, welcome po sa ating webinar series. And para maging interactive po yung ating discussions, you can always use our chat box po and yung ating comment box po sa ating Facebook Live. Questions or clarifications, huwag niyo lang pong i-unmute ang inyong audio. Ano po, later po, kapag tapos na po ang ating speaker sa kanyang presentation, pwede na po tayong magtanong. So before po natin ituloy ang ating presentation ng ating resource speaker, I would like to request everyone po to listen attentively sa ating reminders para maging smooth po yung ating webinar for this afternoon. So let us all watch this. Ayan. So, hopefully po napanood po ng lahat ang ating reminders. Kakaunti lang naman po yung aming mga rules. 4 lang po yung rules namin. Unang-una po, wag po tayong magbubukas ng ating audio. As much as possible po, i-mute po natin siya all throughout the duration po ng ating session. And pwede niyo pong buksan na inyong mga camera para makita po namin ang mga nagagandahan at nagwagwapuhan natin na viewers. Pero pwede niyo rin po na hindi siya i-open. Pangalawa po, listen attentively sa ating resource speaker. Pangatlo po is enjoy learning. Wag po tayong, i-open po natin yung mga sarili po natin sa mga bago nating matututunan. And of course, another reminder po, para po sa mga nakapag-register
And nandito po sa Zoom po natin ay kinakailangan nyo po makomplete ang evaluation para mabigyan po kayo ng e-certificate. So with that po, I'm sure everyone po is excited na po para maipakilala po namin ang ating resource speaker. Simulan ko na po ang pagpapakilala. So our resource speaker is a graduate of Bachelor of Science in Agricultural Engineering at the University of the Philippines, Los Baños. Parang fresh graduate lang tong speaker natin. May kita niyo mamaya, napakagwapo. Parang 2024 lang graduate. So he is one of the technical staff here at ITCPH na nagtuturo po ng housing, waste management, Internet of Pigs, swine mechanization, feed milling. So halos lahat po na may involvement ng agricultural mechanization and digitalization, tinuturo po ng ating resource speaker. And he is also the market pa. Ang isa po sa pinakagwapong agricultural engineer dito sa aming office. Let us all welcome Engineer Jose Marie Iguasay. Virtual clap po for engineer. Engineer, parang wala po kayong audio po. Ayan, sige po. While waiting po na maayos po yung technical sounds po natin, i-shout out din po muna natin from LGU Viga Catanduanes. Hello po, Mr. Russell Ocampo. Ayan, nanonood po siya. From Abra po, kasama rin po natin si Miss Amy Faith Brazil. Welcome po ma'am sa ating webinar series. And also from the Institute of Animal Science from the University of the Philippines, Los Baños, we have Miss Rina De Luna. Welcome po ma'am sa ating pong series. Ayan. And meron din po tayong kasamahan from LGU Bani, Pangasinan. Ayan, malayo-layo. Si Sir Jeffrey Pamo. Welcome po sir sa ating pong webinar. Again, reminder po, once again, sa mga kasamahan po natin dito sa Zoom, later po, after po ng ating session, ay kinakailangan makompleto nyo po yung ating pong evaluation para ma-issuehan po namin kayo ng electronic certificate. Ayan, hindi lang po sa Pilipinas umabot ang ating webinar. Someone is watching din po from Malta, Europe. So, welcome po, Mr. Ronald Paeste. Grabe, ang layo naman ang narating ng ating webinar. Ano po? Ayan. Sa mga kasamahan din po natin sa Facebook Live, pwede po kayong mag-comment po, magpa-shoutout po. And if may mga questions po kayo, don't hesitate na i-comment po siya sa ating comment box. And later po, i-entertain po natin siya. Ayan, from Santa Barbara, Pangasinan rin po. May nanonood po si Mr. Raymark Lacambra. So welcome po sir sa ating webinar. Andito rin po si Miss Rica Mirandilla. Hello po ma'am.
And kung kayo rin po ay nakakompleto na ng ating webinar series from episode 1 to episode 8, wag po kayo mag-hesitate din na i-comment siya or i-chat po dito sa ating Zoom para ma-recognize po namin kayo. Ano po? From Quezon Province, nanonood din po si Miss Inolpe Apa. Ayan. Mukhang okay na rin po si Engineer. Okay na po kay Engineer? Yun. Engineer Stars. Okay na ba? Naririnig na ako. Yes po, rinig na Engineer. Thank you, Engineer Stars, sa ano mo, sa introduction. Bilang kakagraduate ko nga lang last year. Okay, so continue na po tayo. Okay. So, digital solutions using computer-assisted climate-controlled housing. So ngayon po kasi nauuso na tayo sa yung tinatawag natin na digitalization, automation, Internet of Things, no? So hindi lang 'to ginagamit natin sa office, no, pero ang gusto natin integrate na natin 'to pati sa ating pagbababoy, no. So ang gusto natin i-level up na natin yung ating pig farming. So ngayon kasi sa nakikita natin etong mga pig farmers natin hindi na yung bumabata no. So mas madami pa rin talaga ang medyo sinasabi natin ng mga veterano. Pero yung youth hindi lang siguro sa pig farming pero in agriculture in general no, medyo nawawala na yung interest ng mga ano natin, ng mga kabataan natin. So dito sa ating ginagawa na digitalization, automation, baka manumbalik no yung hilig o yung interest ng mga kabataan para mag-engage sa pig farming. So dito kasi sabi nga natin high-tech na no. Kaya ang kagandahan nito hindi na ganun ka-laborious yung magiging pig farming natin at of course science-based. Okay? So bakit ba natin 'to ginagawa? Ano ba yung challenges dito sa ating modern agriculture? So ito yung nakikita natin na tatlo, yung efficiency, sustainability, and animal welfare. So dito sa efficiency natin, pwedeng pumasok tayo pagdating sa feeding. Yung tinatawag natin na feed conversion ratios o FCRs. Mas maganda kasi na ma-maximize natin 'to. So siguro i-estimate natin na yung feeds 60-70% ng total cost natin sa production ng ating pigs. So more than half yan. Napakalaking fraction yan. At syempre, ang gusto natin, ma-maximize to. Dito kasi makikita natin kung mag-make or break tayo sa isang batch. Makikita natin kung magiging profitable ba yung ating batch na to or puro losses ba yung makukuha natin. So doon kasi sa ating conventional na na pag-aalaga ng baboy, of course, meron tayong nakaset yung schedule natin kung gaano ba kalami yung ipapakain natin sa mga alaga natin, lalong-lalo na kung naka-restricted feeding tayo, meaning gumagamit tayo ng long trough or yung tinatawag natin na labangan. So dito, pag ganito yung ating ginagamit, of course, mayroon tayong makukuha dyan ng mga losses. Pero kung i-digitalize na natin to, gagamit tayo ng mga climate data, gagamit tayo ng automation, less yung magiging losses. For example, kung makokontrol kasi natin yung ating environment, ang gusto kasi natin mapalamig yung environment since mainit dito sa Pilipinas. Pag kasi sobrang init, yung mga alaga nating baboy, nawawala ng gana yung kumain. And kung sobrang lamig naman, nung panahon, ang ginagawa nila, kakain at kakain yan para mainitan yung kanilang katawan. Kung ganito yung mangyayari, ang pwede kasing mangyayari niyan, hindi nila nako-convert into meat, no, yung kanilang pagkain. So para lang mainitan yung kanilang katawan. Ano pa sa pagdating sa sa labor na efficiency naman, kung gagamit na tayo ng automation, of course, less laborious para sa atin, no? Konti na lang talaga yung gagamitin natin kasi sabi nga
kung high-tech na, press ka lang ng button, i-set mo lang yung mga timer, set mo lang yung mga iba't ibang parameters na gusto natin, recommended temperature, recommended relative humidity, and then from there, automatic na yung system na ang gagawa para sa'yo. Next is yung sustainability. So dito sa ating sustainability, pwede nating makita dun sa siguro first is yung sa water resource natin. No, dito sa sustainability natin, pwede kasi tayong maglagay ng mga water line sensors, no? Kasi kung meron tayong data na nakukuha, makikita natin ito lang yung consumption per day ng building na to o ng buong farm natin. Pero kapag sumobra dun sa average na consumption natin, makikita natin malaki yung discrepancy, yung difference. Dito pa lang makikita natin pwedeng mayroong problema sa system, sa ating mga water lines, maaaring may leaks or may problema talaga. So dun pa lang kung makikita natin yon, malaki na yung matitipid natin sa ating water resources. Saan pa ba? Dito sa sustainability, ang lagi natin din naririnig yung mga greenhouse gas emissions natin. So dito naman kung poorly ventilated yung ating buildings, tataas yung moisture niyan at mataas din yung magiging decomposition. So pagtaas niyan, tataas yung ammonia levels. Kung meron tayong system para dito, meron tayong mga sensors, makikita natin yon, no? Yung mismong system na ang magbabago ng pwedeng wind speed doon sa loob para mailabas ma-improve yung ventilation doon sa loob. Okay? Next naman is yung ating animal welfare. So ang gusto kasi natin dito, ma-provide natin yung optimal living condition, optimal environment para sa ating mga alaga. Siyempre parang lang din, yung parang tao, gusto natin pag-uwi natin, komportable tayo, no? So nitong nakaraang summer months, medyo sobrang init din naman talaga, no? So ang gusto natin pag-uwi, malamig, no? Ganun din sa trabaho natin. Magiging efficient tayo kung komportable yung ating pakiramdam sa ating mga workplace or workstation. So ang gusto natin, ayan, naglagay tayo ng electric fan, meron tayong air conditioning units, no? Para maging komportable. So ganun din yung sa ating mga alagang baboy. Kung mapoprovide kasi natin yung optimum environment para sa kanila, yung mga recommended natin na mga temperatures, relative humidity, ammonia level, ang mangyayari niyan, mababawasan natin yung stress, no? Ito kasi ang gusto natin sa climate control na environment. Ibaba natin yung mga stress level ng ating mga alaga. So kung mabababa natin yan, ano ba yung ating may iwasan? First is yung mga diseases and outbreaks natin, no? Kung komportable sila, walang stress, malamang mababawasan natin yung diseases and outbreaks. And from there, kung wala tayong diseases, walang mga kung ano-anong outbreaks, mami-minimize din natin o kung hindi man total natin ma-eliminate yung mortality, no? So ito kasi yung pinakaayo natin sa farm, yung mortality. Kasi dito natin makikita kung profitable ba yung year natin, no? So sabi nga natin, ang gusto natin dito, mas mapabilis nating maalagaan, mas mapabilis nating mapalaki yung mga alaga nating baboy at mabilis natin silang mabebenta to ensure din yung profit natin. Okay, so punta muna tayo dito sa iba't ibang mga technical parameters dito sa ating digitalization and automation. So first is etong climate control and automation. So dito pinapakita natin yung dynamic ventilation. Ito yung tinatawag natin na tunnel ventilation system. So ano ba yung components ng ating tunnel ventilation system? So yung dito meron tayong tinatawag na cooling pads, no? Doon sa cooling pads natin, meron siyang water pump na pinapump niya pataas doon sa cooling pads yung ating tubig, no? So recirculating lang yung system. Then
Sa kabilang end naman, andun yung ating exhaust fan. So yung exhaust fan naman, dinodro niya yung fresh air galing sa labas, hinihigop niya. So meron tayong negative pressure dun sa ating sa ating building, no? And ang gusto kasi natin dito, fully enclosed yung system, no? Dahil fully enclosed yung system, saan lang kukuha ng air? So syempre dun lang sa cooling pads natin. So dahil doon, no, dahil hinihigop ng ating exhaust fan yung air galing dun sa cooling pads na may tubig na nagdi-drip, nagkakameron tuloy tayo ngayon ng cooling effect dun sa loob. So paano natin may ensure na fully enclosed yung system natin? Kung hindi solid walls yung ating mga sides, naglalagay tayo ng curtains, no? And of course, dapat meron din tayong ceiling dun sa loob. Okay? Next naman yung tinatawag natin na heating or cooling zones. So, ito kasi yung isa din sa challenge natin, no? Dahil for example sa sa farrowing units natin, no? Of course, ang mga alaga nating baboy doon, meron tayong biik, meron tayong inahin, no? So, magkaiba ng temperature na nire-recommend para sa kanilang dalawa. So, dito papasok yung sa heating and cooling zones natin. Yun nga, kung tunnel ventilated yung system natin, walang problema. Kaya niyang mapalamig yung yung buildings natin, no? Yung loob ng building natin. However, iba naman yung temperature na requirement para sa sa mga biik natin. So, ang ginagawa natin, nagpo-provide tayo ng supplemental heat, no? Through pag-i-install ng mga brooders, no? Yung ating kasing mga biik, ang kanilang temperature na kinakailangan ay 30 to 35 degrees Celsius. So through dun sa ating brooders, makapagbigay tayo ng supplemental heat para sa kanila. Hindi lang ang ginagamit pala natin diyan, pwedeng mga heating lamp. Sa mga backyard level natin, ang ginagamit ay incandescent bulb, usually 100 watts, no? Ngayon meron na din tayong mga heating pads para dun sa flooring ng mga biik natin. Okay? So ito yung mga pwede natin gawin. Pagdating naman sa sa energy optimization, sabi nga natin ang dapat mapababa natin yung production cost, no? So isa sa pwede nating maging dagdag na gasto syempre ay yung sa power consumption natin. So ngayon may mga tunnel ventilation system na din na yung mismong exhaust fan meron siyang variable speed, no? So ibig sabihin kung malamig naman yung panahon, pwedeng 50% lang, no, yung takbo niya o yung iniikot niya. So doon pa lang nakakatipid na siya, no? Meron din yung ginagamit natin dito sa sa ITCPH training farm. Technology siya ni Big Dutchman. Yung cooling pads natin ang tawag Rainmaker, no. So ang ginagawa lang natin dito, nagseset lang tayo ng temperature. Yung dito sa amin sa ITCPH, parang sinet lang ni farm is 30 degrees Celsius. Then kapag nag-31 siya, no, ang mangyayari, saka pa lang mag-ooperate yung water pump natin, no? Saka pa lang magfa-function siya at magbabagsak ng tubig dun sa cooling pads natin. So sa mga ganitong paraan, nakakatipid pa rin tayo ng kuryente. Okay? So dito naman sa digitalization and precision livestock farming, nandito yung ating tinatawag na mga IoT sensor networks. So itong mga sensors lang natin, siya yung nagtatrack ng ambient temperature, relative humidity, ammonia level, no? Yung mga ganyan at in real time to. So ito naman pwedeng yung mga ganitong parameters, yung ganitong data, pwede naman natin syempre mano-mano gawin. Pero medyo nakakapagod siya. Kagandahan nitong sa ganitong mga sensor networks natin, kung of course, maganda kung data logger na din, no? Maseset natin kung every 30 minutes ba, every 1 hour ay naglalag na siya, no? So mas madali para sa sa mga farmers natin. Ang kagandahan niyan, imbis na yung si pig farmer
nagsusulat, nagre-record ng ng temperature na pwedeng may iba pa siyang ginagawa doon sa farm. Kagandahan niyan kahit anong oras, mapa umaga, madaling araw, tanghali, nakakakuha tayo ng records, nakakakuha tayo ng data. So next is yung ating computer vision and AI. So dito using mga high-tech na cameras, machine learning, no, nakikita natin yung namo-monitor natin yung mga pig behavior, no? For example, kapag may nakikita tayo na dikit-dikit yung mga baboy natin, ibig sabihin baka nilalamig na sila, no? So yan sa mga data na nakukuha natin yan, nate-train natin yung system natin. Ano pa ba? May mga cameras din ngayon, nakikita na yung temperature ng ating baboy, no? So makikita natin meron bang nilalagnat diyan o yung ambient temperature na may measure din natin. Pwede rin ngayon pag chinek ng ating camera, no? Yung 3D niya, pwede niyang i-measure o i-estimate yung mga weight ng ating mga alaga, yung mga gano'n na na mga system. Ito namang acoustic monitoring, meron tayong mga audio sensors na gumagamit pa rin ng mga AI. Dito naman nakikita natin yung mga o naririnig natin na yung mga normal farm noises, iko-compare na ngayon yan sa sa mga baboy na merong mga respiratory diseases, yung mga inuubo natin na baboy. So ang kagandahan yan, sa umpisa pa lang malalaman na ng ating mga farmers kung may problema ba, meron bang inuubo sa mga baboy natin. So na-alarm kaagad, no? Imbis na kung ang mangyayari niyan, baka buong farm na yung inuubo, hindi pa napapansin ng mga farmers natin. Pero dito sa mga acoustic monitoring natin, kahit isa pa lang, pwedeng i-alert na niya yung ating mga pig farmers. At syempre meron din tayong automated feeding systems. Dito naman pumapasok yung yung mga ESF na tinatawag o electronic sow feeder, yung mga ganyan. Ano pa ba dito sa ating mga automated feeding systems, pwede nating iset na set na natin ano ba ang timbang ng feeds na para sa sow na ito. Anong oras ba siya babagsak o anong oras ba papakainin yung ating mga yung ating mga pigs. So iba't ibang technology yung pumapasok diyan. Andyan din yung ating RFID system para sa mga ear tags para alam kung sinong sow ba to, ilang araw na ba siyang buntis, gaano ba kadaming pakain ang ibibigay natin sa kanya, So ito yung mga nakukuha natin sa mga ganitong systems. Next. So ito pakita lang natin yung yung mga advantages na makukuha natin dito sa sinasabi natin na digitalization and automation. So of course, ito nabanggit ko naman kanina, early warning systems. Dito pa lang maganda to sa mga diseases. Yun nga sabi ko kanina, paano kapag may inuubo na isang baboy. So doon pa lang ma-alarm na natin, ma-alert si pig farmer na meron ng problema, kung ganyan, makikita natin, pwede niya nang mapaghandaan o mabigyan niya, pwede niyang i-isolate na kagad yung isang baboy na yon. Hindi mo na kailangan na yung buong pen pa ang kailangan mong gamutin dahil nga sa umpisa pa lang, nahanap mo na yung naging problema. So ito yung pwede natin na makuha. Resource efficiency. Mas makikita natin to siguro sa feeding, Kasi pwede kasi tayo magkameron ng precise na feeding. Dahil nga pwede nating iset 'yon. At sabi ko nga kanina, medyo malaki kasi yung yung more than half ng gastos natin ay sa feeds talaga. Kaya kung matitipid natin 'to, doon pala makikita natin kung kikita ba tayo o hindi. Dito rin kasi sa kung precise yung feeding natin, malaki yung maleles natin sa wastage. Compare kasi natin 'yan kung doon sa long trough na pakainan, dahil nga nakaset na yung ating mga pagkain doon, dapat maubos kaagad nila yan. Kung hindi maubos dahil hindi natin nga alam na pwedeng may problema doon sa isang baboy natin,
kapag dadumihan na yan, ang mangyayari yan, hindi niya yan kakainin ng mga baboy natin. So sa ganun pa lang, makikita natin matitipid talaga, no? Yung kasi ang ibibigay lang yung requirement nila. Better data-driven decision. So dito, kung may mako-collect na tayo na data, ma-allow natin yung mga farm managers natin na kahit ilang module, dito kasi sa amin sa ITC Page Training Farm, ilan ba yung module namin? Meron kaming GP1, GP2, ASEF, and SU. So 4 na modules. Kung meron kaming, kung ma-upgrade na namin yung system namin through mga dashboards natin, ang mangyayari niyan kahit ilan pa na farms o ilang modules pa, multiple farms, multiple modules, kayang-kaya niya nang ma-oversee, no, remotely, no, through dun sa mga applications at program. So ito naman readily available na, no, sa market. Ang problema lang of course dito, no, sa mga disadvantages nga, no. First is yung high capital investment. So initially talaga, ito yung pwedeng maging problema dahil sabi nga natin, no, malaki yung kailangan nating i-invest, no, para sa mga ganung technology. Pero ano naman siya, readily available na siya sa atin. Kung nasa nasa mga small scale, smallhold, semi-commercial na farms, baka hindi pa siya ganun ka-practical gamitin. No, pero dun sa mga talaga, sa mga commercial farms, sa malalaking farms, ito dapat ini-invest na din natin talaga. Next is yung tech lash and skills gap. Siguro ito yung pwedeng maging bottleneck, no? Dahil sabi nga natin kanina, mostly sa ating mga pig farmers ay medyo may edad na, no? So yung sa technology, pwedeng hindi nila i-accept yung mga ganitong technology. Pwede rin na isipin nila na nare-replace yung yung farm labors natin sa ganito. Pero ang kagandahan naman ito, hindi natin sila nire-replace, ina-upgrade lang natin yung ating farm management na sila din naman yung mismong gagawa, no? At syempre, system vulnerabilities. Dahil nga gumagamit tayo dito ng Internet of Things, syempre yung maintenance niyan, kailangan din ng mga backup na systems, ano pa ba? Power outages, no? So yung mga ganun, kung automated yan, kung magkameron ng problema kung magkameron ng power interruption, of course dapat meron din tayong mga standby generators. So ito yung mga nakikita natin na mga challenges, no? O disadvantages nitong ating digitalization and automation. Okay? So dito naman sa pig first, so ang ating kasi naka-focus talaga tayo dito sa ating mga alaga. So sa traditional way, ang nangyayari diyan dito sa traditional way natin, yung puro talaga manual yung ating labor, no? Sabi nga natin yung pagpapakain, madalas tayo diyan, restricted feeding, no? Kung magbibisita tayo sa ating farm, isa-isa natin nadadaanan yung mga pens natin. Pwedeng may makita tayo na may problema, pwedeng wala, no? Sa temperature, paano ba yan sa conventional natin o traditional way? Kung nakita lang natin na hinahabo yung baboy o tayo mismo yung naiinitan, no? Pero dito sa ating automated way, ang ginagawa natin diyan, humihingi tayo ng tulong dito sa ating sa ating technology. So halimbawa, meron tayong mga sensors, no? Doon pa lang makikita natin yung example natin kanina na may inubo. So kung halimbawa 10% dito inuubo, no? Pwede natin kaagad kung na-alert na si farm, pwede na siyang maggawa ng mga prevention, no? Imbes na buong building yung kailangan niyang gamutin dahil sabi nga natin automated na tayo. Yung unang pen pa lang o sa isang pig pa lang,
dahil nakita natin yung problema, magagamot na natin siya kagad, no? Hindi na natin kailangan bisitahin yung buong building, bisitahin natin yung buong farm para lang makita kung may problema. So doon pa lang sa umpisa pa lang, ma-alert na, no, yung ating mga pig farmers. Hindi naman natin sinasabi na na papalitan natin, no, yung ating mga farmers, no, pero yun pa rin naman, same pa din naman yung kanyang magiging diagnosis. Ang kagandahan lang nito, mabibigyan kagad natin ng intervention. Okay, so reading pig language through data. So dito kasi hindi lang basta mga iba't ibang parameters yung tinitingnan natin dito, yung temperature, relative humidity, maging yung yung pig behavior. So dito sa handling and spreading, pag nakita natin, nakita ng camera na magkakatabi sila, no? They are on top of each other, yung ganyan. Ibig sabihin na kikita dahil sa sa mga nakukuha natin na data, masasabi natin na ang mangyayari nilalamig, no, yung ating mga baboy. So doon pa lang pwedeng nakakonekta na rin yan doon sa ating tunnel ventilation system. Kung sana ngayon mag-a-adjust, no, pwedeng mag-adjust yung natin, yung fans natin, no, yung ating cooling fans kung kailangan pa ba na may bumabagsak na tubig. Kung yung ating exhaust fan, may technology din na dahil malamig siya, 50% na lang yung gumagana. No? So yung mga ganon. Kung spreading naman yung position ng ating mga baboy, ibig sabihin naman, naiinitan siya, no? Masyadong mataas na yung temperature. So meron na tayong mga ganyan na mga smart cameras para makita yung spatial behavior ng ating mga baboy at mag-a-adjust na kagad yung ating system, no? Doon sa ating mga buildings. Dito naman sa sa feeding natin, automated din 'yan, no? So kanina binabanggit ko yung ESF, yung electronic sow feeder. So doon pa lang makikita natin through RFID system kapag pumasok diyan yung baboy natin, halimbawa si sow 1 2 3, ito yung kailangan niya na feeds, no, yung requirement niya for the day. Pag nakita ni ni system na ang nakain niya lang ito lang, no, so ima-mark na niya yon. Pwedeng yung system isprayan siya ng paint para makita ni farmer kapag pasok niya na itong sow na to hindi nakaubos ng pagkain, may problema, no. So yung mga ganon, pwede rin na yung sa ESF naman, pag nakita niya sa RFID system niya natin na sa record 1 week before 1 week na lang manganganak na siya, no? So ang gagawin ni system, ihiwalay na siya sa group para madala na ni farmer si sow dun sa farrowing pens niya. Okay? Okay, so ito the high-tech farm worker. So sabi nga natin, no, dito hindi naman natin nire-replace yung yung labor. Pero gusto na lang nating i-upgrade yung ginagawa natin sa ating farm. So for example, sa ating old routine, 70% ng time, 60-70% ng time ni farmer ay para lang sa pagbisita isa-isa, no? I-check yung yung bawat pens, check yung valves para sa mga tubig natin, magbuhat ng magbuhat ng ng mga sako, mag-transfer ng mga biik, no, maglinis, no. So sa doon pa lang parang mauubos na yung oras natin. 30% na lang yung matitira para doon sa pag-check ng welfare ng ating mga alaga. Pero dito sa ating mga smart systems, dahil nga mostly automated na, di mo na kailangan magbuhat ng feeds para magpakain, no? Kasi fully automated na yung feeding natin. So kung doon pa lang nababawasan na, ang mangyayari niyan, sabihin natin 20-30% para doon sa sa ganung oras. 70 to 80% naman, pwede ka nang mag-check, no? O i-check mo yung welfare ng ating mga animals. Hindi mo na kailangan magpagod, no? Lahat pwede makita mo sa system.
check mo yung mga nakukuha mong data araw-araw. Temperature, relative humidity, no? Yung ammonia, check mo kung may problema ba sa loob, meron bang may lagnat sa mga alaga natin kasi may mga cameras na ngayon, nakikita na rin, no? Yung body temperature nila, no? So yung mga ganyan. So sabi nga natin, moving from reaction to prevention. Sa isang baboy pa lang, sa isang pen pa lang, kita mo na, kaya magagawan mo na ng paraan para hindi na makaapekto pa dun sa mga iba't ibang pens mo pa. Okay, so ito yung yung mga iba't ibang technology na pwede nating makuha, no? So first is yung automated climate controllers. So ito yung sinasabi natin na na makokontrol na natin talaga yung climate through tunnel ventilation system, no? Meron siyang pinaka-program, meron siyang mga controllers para iseset mo na doon kung ano bang gusto mong temperature, ano bang gusto mong relative humidity, no? Kailan ba siya magfa-function o hindi. Siguro yung gastos lang yung magiging problema niya, no? Medyo malaki din talaga yung gastos, no? Para sa mga tunnel ventilated systems natin. Ito, audio illness detection natin. Ito yung sinasabi natin na yung technology para sa sounds na pwede nating makuha. Yung kung may inuubo ba, madedetect mo na kagad, no? Kung may respiratory diseases sa isang pen na to o sa baboy na to, no? Kaya mape-prevent na natin kagad. Meron na din tayong mga 3D cameras and computer vision. So dito naman, pwedeng yung 3D, kukunin niya yung 3D na nung ating baboy, no? And pwedeng may estimate niya na yung weight, no? So yan, yung mga ganyan ngayon, siguro nasa 95-97% na yung accuracy niyan, no? Yung kanina nabanggit natin, pwedeng makita natin yung handling or yung spreading nila, no? So yung mga nakukuha ng ating cameras. Dito naman sa individual smart feeding, yung sinasabi natin kanina na electronic sow feeder, no? So yung dito nga pagpasok ni baboy, so doon kasi sa ating electronic sow feeder, meron siyang may feeder siya, may area siya doon, napapasok yung baboy natin. Ito kung makikita nyo, ano bang example. Itong picture dito, na color blue, no? So yan yung feeder niya, papasok sa dyan. Pag na-read ni RFID, yung number niya, yung AirTag number niya, babagsakan ng tamang pakain para sa kung ilang araw na siyang buntis, no? Kung hindi siya kumain, sabi ko, pwedeng sprayan niya ng paint para ma-alarm kagad si farmer. Kung makanak na siya 1 week before makanak, ililipat na siya o ihiwalay na siya sa group. Yung mga ganito na na mga smart feeding. At syempre itong safety net o fail-safe automation. Ito naman ay para sa mga curtains natin sa tunnel ventilation system natin na kapag nag-fail yung system, halimbawa nagkameron ng power interruption, so tigil yung tigil yung ating cooling pads, tigil yung ating exhaust fans, no? So automatic babagsak na yung curtains, no? So para may magnetic siya na kapag nawala ng kuryente, babagsak yung curtains para naman magkameron pa rin tayo ng ventilation dun sa loob ng ating buildings. So okay, so pwede na po kayong mag-ask ng questions. Ayan, so virtual clap po muna tayo for Engineer Jotix. Thank you very much po, Engineer, for that very engaging and knowledgeable presentation po about digital farming solutions. Ayan, so kayo po ba ay nag-take ng notes? Take ng notes kasi po ako po ay yes.
And nabanggit po doon ni Engineer yung mga challenges po natin on modern agriculture. So may mga challenges po pala tayong kinakaharap. Ano po, hindi lang siya basta-basta mag-aalaga lang tayo ng baboy, mag-aalaga ng mga livestock. Meron po tayong tinitignan like efficiency, sustainability, and of course, pinaka-importante po, animal welfare. And in-offer din po ni Engineer ano yung mga solutions natin in terms of digitalization and yung tinatawag natin na PLF. Ano po ba yung PLF? Kung nakinig po kayo, PLF is the Precision Livestock Farming. Ano po? So pinakita po ni Engineer ano po yung mga IoT sensors na pwede natin gamitin, yung mga computer vision and mga acoustic monitoring na tinatawag po natin. Ano po? And of course, hindi lang pala love ang may language. Pati pala pig may language. Yes, No? iba So talaga yung pag pig in love. language, so yung pig language po pala natin, kinakailangan ding aralin natin ano po ba yung behavior ng pigs. Kasi in that way, malalaman po natin kung paano natin masasolusyonan yung mga problems that may arise. And napakaganda po nung sinabi ni Engineer doon, yung moving from reaction to prevention. So before kasi ang ginagawa po natin kapag may nangyari, din pala tayo magre-react. But ang ganda po na wag na natin hintayin na magkaroon ng problems, na magkaroon ng mga concerns and issues, i-prevent na po natin siya through this solution. So with that po, open na po ang ating chat box for your questions, for your queries. I-type nyo lang po para sa mga kasamahan natin sa Zoom. I-type nyo lang po sa ating chat box if you have questions. Same po sa ating mga Facebook viewers. Pwede po kayo magtanong po dito. In fact, may nakita na po akong isang question engineer from Mr. Eric Sandoval. Sabi niya po, ano ang best na makina para sa CCS? Best na makina po para sa CCS. Opo. ano kaya yung CCS? Climate control. Climate control makina, no? So makina siguro hindi makina pero supplier, no? Baka supplier yung pwede niyang Opo. tukuyin, no? O tinutukoy. Supplier, madami naman sa mga agri-expo natin, no? Pero ang isa pa lang natin nakakausap dito sa Pilipinas ay of course si Big Dutchman. Big Dutchman. So yung isa ding nating module dito, yung GP2, no? Yung GP2 namin na module. Nung una puro sa amin puro mga ang tawag dito. Imported sa China yung mga equipment. Tumagal naman siya, ilang 5, 6 years, 7 years ata. Pero ngayon, nung nagka-problema, si Big Dutchman na yung naging supplier namin. Medyo medyo mataas yung presyo niya. Pwede naman kayo magpa-quote kay Big Dutchman. Pero siguro, sabihin natin, yung isang system para sa 60 saw level, pwedeng mag-range ng more or less 2 million. Medyo mahal kasi yung mismong mga controllers. Pero yung exhaust fan tsaka yung cooling pads siguro parang nasa around 250,000 yung mga gastos nyo. Medyo mahal lang yung controllers kung kasama siya. Sige, thank you po, Engineer. Dito po sa ating Zoom, pwede po kayo mag-comment or magtanong po if meron po kayong mga queries po or questions regarding sa presentation, Engineer. Same rin po sa ating Facebook viewers po. Don't hesitate po na mag-comment. Yan, sige. While waiting po, i-shoutout din po natin. Kanina may taga Malta po. May nakita po ako another from Hungary, Europe naman po. Grabe. Umabot na tayo din, Engineer. Sana makarating din tayo dyan. Yes, kaya si Engineer pa kagagaling lang din sa Netherlands. So nakita na rin niya yung technology and innovations po ng ating pig farming po sa Europe. Ayan, so wala pa pong nagko-comment. Wag po kayo mahiya, po. Pwede po tayong magtanong. Shout out din po from students from Tarlac Agricultural University. Hello po sa mga students natin dyan. And ito po, question po from UPLB, si Ma'am Rina po from UPLB.
Dito sa Pilipinas, pag ganyang mga system, need din mag-invest sa solar power? As of now po dito sa ITCPH, hindi pa po kami naka-solar pero working na po kami na this year sana matuloy po. Meron na po kaming kausap na supplier. Hindi lang po, hindi lang yung buong office, yung isang solar powered natin, pati sana po yung buong farm. So mas maganda po na na kung kaya natin na mag mag-invest din para sa solar power, no? As Yes. of now po kasi dito sa training farm namin, ang meron lang tayo yung street lights, pati po yung ating pump, no? Yung pump para sa deep well natin. Yung pa lang po yung naka-solar. Pero working na nga po kami na sana, hopefully this year po, yung buong farm at buong ITC page maging solar powered. Yan. Thank you po, Engineer and Ms. Rina, for that question. Anyone po na may tanong pa po sa ating mga kasamahan po sa Facebook Live? Baka meron po tayong questions dyan. Okay, bali hindi po ito question pero parang comment po from Mr. Eric din po. Sabi niya dito po ay, wala naman cooling system sa CCS pero bakit malamig ang hangin na hinihigop? Ay room temp naman ang tubig running sa cooling pads. Kung kapag ganun po kasi parang nagkakameron ng ng cooling effect, no? Dahil dun sa tubig. Kung wala po kasing tubig siya, parang ipinasok nyo lang yung kung mainit yung temperature sa labas, parang ipapasok mo lang yung yung mainit na hangin. Medyo may pakiramdam na malamig kasi nga dahil dun sa dun sa airflow, parang sa electric fan po. Pag nag-electric fan tayo, ganun pa rin naman yung temperature, no? Pero dahil may bilis ng hangin, parang nagiging presko yung pakiramdam natin. Pero yung sa cooling pads po kasi natin dahil nga dun sa tubig, no, kahit manipis lang yung tubig po na nagfo-flow diyan, nagkakameron po ng chilling or cooling effect doon po sa pakiramdam natin doon sa loob. So ang gusto po natin na na airflow dito nasa 1 to 2 meter per second lang, no? Dahil ayaw din po kasi ng baboy ng malakas na hangin o yung draft natin na tinatawag. Ayan. So, hopefully, sir, ay na-address po namin yung inyo pong comment. Ano po? And may tanong din ako, engineer. Sige, ako na yung nagtanong. Mga ilang saw level po ba efficient na gumamit po tayo nitong parang climate control? Ilang saw level yung sa atin kasi pinakamababa natin 30 saw level no? Siguro hindi na tayo bababa doon sa 30 saw level, no? Kasi sabi ko nga yung ganun baka gumastos ka ng 250 to 400,000 para sa tunnel ventilation system, no? Sa 30 saw level. Kung 60 saw level, medyo malaki na rin yung investment natin, no? Ang estimate kasi natin ngayon kung mag-aalaga tayo ng baboy, no, 100,000 to 200,000 per saw level. So, kung 60 saw level yung gusto mong alagaan, nasa 6 million to 12 million yung pwede mong maging gastos para sa building and equipment. Sige, thank you, engineer. Anyone po na may questions pa po, queries sa ating po mga kasamahan ngayon? So habang naghihintay po, shout out po. Airflow dito nasa 1 o yung draft Shout natin out na po uli from Lucban, Quezon. May mga kasamahan po tayo from Lucban, Quezon. From Team Champion, meron din po. Ang alam ko po itong Team Champion ay mga graduates natin from CPA. CPH yan ha. Opo, Team Champion. Hello po, balik na po ulit kayo sa ITCPH. Ayan, from Quezon Province po, andito rin po mga kasamahan natin. Okay po, wala na po ba sa Zoom? Going once. Okay po, twice, thrice. Tama ba yun? Ayan po. So kung wala na po, engineer, baka meron pa po kayong further reminders po sa kanila?
Wala naman na, wala na. Ikaw na lang, engineer, baka meron kang gustong sabihin sa kanila. Ang sasabihin ko lang po ay don't forget po na mag-complete ng inyong evaluation para makakuha po kayo ng inyong e-certificate. So, ayan po. So, once again, kung wala na po tayong questions, pwede naman po kaming i-reach out through our Facebook page. Ayan, so responsive naman po ang ating mga technical staff doon. So, once again po, thank you very much, Engineer Jotix po, sa Thank very you po. and knowledgeable lecture po natin this afternoon. So, wag niyo pong kakalimutan ang ating episode 9 on June 2. So, kita-kita po ulit tayo next week para po sa ating next webinar series. So, with that po, maraming salamat po. And again, yung evaluation link po ay nasa ating chat box po. Don't forget po na pakikompleto po ito. So, have a good day, everyone!